Ayun, good morning guys. Meron ako nakikitang hinog na bayabas. Merong kangkong. Siguro binili nilang ulam bangus, sinigang sa bayabas niya. Labis yan. Hindi naman pwedeng tilapia. Palagay nyo guys. Tadan! Iyon Sabi ko na matagal tayo hindi nakakapagluto ng sinigang sa bayabas. Yung pagkakabit ng tali dito na kami sa kabila, dun sa gawi dun tapos na 22, yan 8 days na lang, 8 days na lang po yung hintayin natin. Sana hindi na mapurnada. Ito lang yung naalala ko pagka dumating yung malalakas na bagyo. Ito sigurado tatangayin to. Kapag na-renew natin to, siguro lalagyan natin ng yero na. Tsaka palitan natin tong kilo na to. Kahit coco lumber o good lumber para matibay-tibay. Kasi pag malakas ang hangin nasisira, napupunit niya yung goma. Lalagay lahat yung bayabas? Hindi. Saan galing yan? Dalawa yan. May bayabas ka sa bahay? Mga kapitbahay. Nagpaalam ka naman siguro ito suman galing kay Apo Leleng. Sabi mo, merienda mamaya. Sarap yan ay sayang dating ko almusal na. Hindi ka nagprito ng talong nyo. Yung talong puro butas siya. Nasira na. Wala, hindi na-spray yan Sarap sana. May alubaybay merong pritong talong. Puro butas siya. Kumuha kami kahapon na. Sira. Walang piraso naman ako. Yung pare, yung dating buong. Kahit yung mga bago may sira, Trek? Yung bago yan, wala. Yung wala na yan. Maliit pa. Sarap ng bagoong. Suka, nakalimutan mo. Nandun po. So, Pangasinan. Iyon dito na tayo sa kabila guys. Magaling na ipaa mo Kaloy. Namamaga. Mas marami dyan I-repair po namin yung mga naputol. Konting hintay na lang po guys. Makakapagtanim-tanim na rin po tayo dito. Na-delay po yung punla namin dahil sa guys, sa mainit na panahon. Mahinang lumaki. Guys, tapos na itong dito sa kabila. Ayan Actually merong nabibili nung net na pa-diamond siyang ganon sa online. Tapos pag nilatag mo siya, pahaba siyang ganyan. Tapos diamond yung ganyan niya. Hindi ko pa lang nasusubukan kung magkano yung presyo. Pero actually mas mabilis yun. Kasi tatali mo lang yun, dulot taas at baba. Tapos nakapa-diamond na siya dyan. Wala pang nag-try dito sa amin. Hindi ko alam kung
mabilis ang trabaho pero mapapalaki yung gastos. Pagka meron tayong pagkakataon, itatry ko yung ganun. Sigurado mag-aano tayo doon, dadagdag tayo ng budget kasi may presyo, meron din konting presyo, kaya lang hinahabol natin doon yung mabilisan. Pero kung di ka naman nagmamadali, okay naman yan. Pero kung susumahin, kung iisipin mo, buo pa ka ng tao, magkakabit yan kasi matagal yan eh. Naabuti ng pag ganyang kaluwang, siguro mga 4,000 square meter. Aabutin ka ng mga 3 to 4 days dyan paglalagay nyan, kung 4 yung maglalagay. So pag-aralan din natin minsan. Wala lang, medyo makulimlim. Okay na to, delikado to trek ah. Oh, ano sa balag. Yung tanga oh. Pag yan inano ng hangin, papali yan. Yan ang nakakatakot. Pero syempre, hindi naman natin pwedeng basta putulin lang, hindi naman atin yan. Sa totoo lang guys, apektado din ako sa nangyayari ngayon. Hindi ko ikakaila sa sarili ko yun dahil 4 na taon ding mahigit na nakasama natin si Eddie. Ngayon, nakikita ko, nababasa ko, lumapit sila sa isang vlogger. Wala namang problema sa akin yun, okay lang yun kasi kailangan nila ng trabaho eh. Kaya lang merong mga taong ayaw tumanggap ng paliwanag. Mahirap makipagdiskusyon sa taong sarado sa paliwanag. Siyempre sa paningin ng iba ako yung may kasalanan. Guys, sa totoo lang ako, napahiya ako sa sarili ko dahil sabi ko noon, pag nabuwag ang Gym Squad, ako yung unang-unang masasaktan, ako yung unang-unang maapektuhan. Halos 6 na taon na ako nagbablog. Marami na akong tinanggap na masasakit na salita, yung iba hindi mo malunok, sobra. Tapos may death threats, diba? Pero sinusubukan kong wag pansinin kasi sabi nga nasa mundo tayo ng social media, sa YouTube. Parte yun eh. Hindi natin may iwasan yun. So ginagawa ko, ini-ignore ko na lang. Although masakit, 'di ba? Katulad niyan yung nangyayari. Meron ako nakikita, naririnig, nababasa. Nasasaktan ako. Apektado rin ako kasi at the end of the day, yung hindi nakakakilala sa atin, ang tingin nila ako yung may kasalanan. Guys, ginawa ko lahat para hindi kami magkahiwa-hiwalay. Ako yung nakisama ako ng maayos. Although sa akin wala namang problema sa samahan namin kaya lang siyempre pag may nadagdag, nagkakaroon ng misunderstanding. Pero sa akin walang problema. Kaya lang sa Gym Squad kasi pag may nadagdag, siyempre bago, hindi kabisado yung ugali ng isa't isa, nagkakaroon ng misunderstanding. As much as possible ginagawan ko ng paraan yun, pero palagay ko kulang pa rin, di ba? So parang pakiramdam ko ngayon kulang pa yung kumbaga kulang pa yung pakikisama ko or yung pag-handle ko ng mga kasama natin. Kasi ginawa ko lahat pero ito yung nangyari. Ayokong patulan yung mga nagko-comment doon sa kabila dahil hindi naman nila alam yung totoong nangyari.
Ngayon, kung kailangan nating magpaliwanag, kung kailangan nating ilabas yung totoo, hindi ako magsasalita ng ako lang. Gusto ko yung mga taong bumibira sa akin doon, pumunta sila sa akin, sama nila yung mag-asawa, magharap-harap tayo, mag-usap-usap tayo, at ilalahad ko po sa inyo kung ano yung totoong nangyari. Hindi po sa camera. Kung willing po kayo at hindi kayo naniniwala sa akin, willing po akong magbigay ng isang araw para pag-usapan yan, pero hindi sa camera. Tayo mag-uusap. Kaya nang sabi ko, hindi ako magsasalita ng ako lang. Gusto ko nakaharap lahat ng taong involved para magkalinawan at hindi natin ilalabas sa social media. Kasi guys, sa totoo lang, nasasaktan din ako. Kung mapapansin nyo, yung huling 3 araw, huling 4 na araw ng upload natin, medyo matamlay. Apektado ako na nasasaktan ako sa nangyayari. Kung sigurong tahimik, walang isyong ganyan, baka ako mismo lumapit sa kanila. Ako mismo makiusap sa kanila na pwede silang bumalik dito sa akin. Kaya lang wala na, nailabas na di ba? Nasaktan na tayo, nasaktan na lahat. Lalo na yung Gym Squad. Pero guys, sana tigilan na po natin yung issue. Kasi both sides nasasaktan Ako nasasaktan, yung mag-asawa nasasaktan. Move on na lang po tayo. Ang sa akin lang total, meron naman na silang, hopefully meron na silang trabaho, magandang trabaho. So move on na lang po tayo. Tigilan na po natin yung pambabash sa kabila, pambabash sa akin, para maging healthy yung buhay natin, di ba? Masyadong maiksi yung buhay natin para i-google mo sa sama ng loob. Pero may mga problemang ganyan, hindi natin maiiwasan. Huwag na lang natin masyadong dibdibin, baka magkasakit pa tayo. At para sa mga naniniwala sa atin, maraming salamat. Although hindi ko nilabas yung totoong nangyari, kung ano yung dahilan, kung ano yung pinagmulan, protection din sa kanila. Gaya nung nawala si Kuya Olan, hindi ko na rin pinaliwanag kung bakit ko siya inalis. At yun, gusto ko rin silang gusto ko silang yung wala ng issue, hindi sila mabash. Kasi may mga pamilya po yan. Kaya pasensya na po at medyo madrama yung vlog natin ngayon, pero gusto ko lang pong ilinawin na tigilan na po natin para wala nang issue, para wala nang galit sa puso natin. At message ko lang sa ibang vlogger kasi alamin nyo muna yung totoo, kausapin nyo ako kung ano yung totoong nangyari. Kasi meron akong naririnig, meron akong nababasa na hindi naman daw ganon si Eddie. So ibig niyang sabihin hindi totoo yung sinasabi ko, diba? Yun lang naman ang ko. Bago ka gumawa ng content, bago ka magsalita sa video mo, kasi sabi mo labas ka na sa problema namin, pero actually nagsalita ka, nag-comment ka, nabasa ko na hindi naman daw ganon si Eddie. So parang sinasabi mo na sinungaling ako, diba? Sana man lang kinausap mo ko, sana man lang inalam mo yung totoo bago ako nagsalita. Yan lang po. At stop na po natin to. Maraming salamat. At kay Mike M. Chowky, Yun abang chowking ka. Kabaris lang ako. Kahit kabaris lang. Kahit kabaris lang. Kabaris. De, si Sir Mike, matagal na nating viewer yan. Noon paborito niya si si Kuya Tirso. Lagi siya nagpapa-shoutout kay Kuya Tirso. Ngayon
Si Enyo naman. Pakaway naman. Ay, Pakaway naman, idol. Kaya lang, si Sir Mike, panoorin nyo po ng buo yung video kasi in between o sa umpisa sa dulo, andun yung shoutout ni Enyo. Kasi kahapon nag-message siya bawal na ba mag-shoutout, sabi hindi niya nakita siguro yung Kaya napaka-importante guys nung panoorin niyo ng buo yung vlog para maintindihan nyo kung ano man ang sinasabi natin. Ay, kinuha mo na yung trek sa luyot. Yeah. Pagka pupunlain natin. Ito, patutuyuin lang to guys, tapos tatanim natin sa luyot. Santol. Yun lang, alas santol. Alas santol dito, Puti pa si Boss Rick doon sa niya, may alas santol Punta ka sa San Carlos, yung dating farm to. maganda yung upo niya, parang pakuan Bilog. Tsaga-tsaga muna tayo. Pasasaan ba't darating din yung iniintay natin. Inalanta yung papaya, sobrang init Sa gym squad marami ding bumibira dyan. Isa na si Trek. Nagbabasa ka bang comment? Babasa ya. Kahit kay Patrick may bumibira. Guys, si Patrick 4 na taon na sa akin. Sa totoo lang, ni isa hindi ako nagka-problema kay Patrick. Tapos may bumibira sa kanya, di ba? Kasi hindi naman natin mapiplease lahat. Pag ayaw ka ng tao talagang sarado, ayaw ka niya. Kahit anong gawin mong kabutihan. Kaya sabi ko kay Patrick, wag mo na lang pansin, wag kang magre-reply. Yan sila. Pag sumobra na, ibablock ko na lang. Delete and block. Ganun na lang ginagawa ko. Kasi kay Henyo, kay cameraman, may bumibira dyan. Kaya masakit man yung nangyayari, pero andyan nangyari na makulimlim siya pero mainit yung singaw sa ilalim. Kailangan natin ng konting ulan. Kinakatakot ko pag dumating na yung mga mga bagyo. Yan, mababali yan, dadagan sa balag. Kaya ang ginawa namin, yung balag namin hindi namin diniretso, pinutol namin sa gitna para kung sakaling dumating man yung bumagsak yung isang sanga dyan sa balag, hindi lahat damay. Kasi hindi natin may iwasan yan hindi naman natin pwedeng paputol yan. May presyo din kasi yan, mahugan Trek ni anay. Inanay yung mga serta. Oo. Ito, wala na itong laman sa ilalim. Mababasa siya, magagapo. Papalitan na natin ng bago to. Hindi pala papalitan, dadagdagan natin. Yan, dyan lang yan. Tapos maglalagay tayo ng isa dito. Nakakatulong din yan mga kailangan tayo siguro ng mga 100 ganyan or mahigit 100 kasi yan 54 na bagsak yan 54 na ganito, kabila 108, mga 110, tapos 110 din kay Saldi para sigurado tayo. Patag ulan ay, mga nalalaglag na buto na yan, tumutubo sila. Ayan mga hisita, ang dami. Meron pa tayong 2 months para i-renew to. Ulitin ko po, itong farm 2 nakuha namin ng 50,000.
2 hektarya. O, diba? Napaka ganda ng presyo, napaka baba. Compare mo dun sa amin o sa ibang lugar. Well, actually kasi malayo to sa highway, kaya mura siya. Pero pag malapit sa highway, katulad sa amin, doon 35 hanggang 40 isang hektarya. Pero mayroon ka makukuhang 35, depende sa sa location. Basta malapit sa kalsada, mas mahal. Ito kasi ang biyahe namin dito nasa mula sa highway. Nasa siguro pag single nasa 20 minutes. 15 to 20 minutes. Ay, kung mapapansin nyo sa vlog, hindi ko masyadong sinasama yung mga anak ko. Kasi mahirap na. Di baling ako na lang. Birahin, wag lang yung pamilya ko. Kumisan pag nandyan sila, mahagip ng camera, pero hindi ko na yung accidentally nahagip ng camera, yung mga ganon. Pero hindi ko na sila sinasama. Sinadala na ako. Hindi lang isang beses nangyari yan. Pati yung mga anak kong inosente, wala namang sinasabi, wala namang ginagawa, binibira. Ganun kapag kagalit, gaya ng sabi ko kanina, pag kagalit yung isang tao sa'yo, ayaw ka sa'yo, may nakikitang progreso sa buhay mo, may nakikitang kahit na maliit na achievement lang, bibirahin ka niyan pababa, diba? Kaya tuloy lang. Hindi tayo papipigil sa mga ganyang klase ng taong merong crab mentality. Well, sa abroad ganyan, naranasan ko na rin yan, diba? Kapwa mo Pilipino, hindi naman lahat, merong mga ilan, pero mas marami pa rin yung marami pa rin yung naniniwala sa akin, marami pa rin yung natutuwa sa akin. Kaya maraming salamat dun sa mga pag nag-harvest tayo ng maganda, kumita ng maganda, tumama ng presyo, makikita mo yung comments nila, talagang masaya sila kaysa dun sa pag nakita nilang maganda yung mo, kung ano-ano na yung sinasabi. Sisigang po kami bango sa bayabas. Kailangan alisin natin yung buto kasi minsan nangunguya mo yung buto, nakakabasag ng ngipin. Meron pang marami tong kanin. Actually guys, sa totoo lang, yung trabahong bukid hindi biro yan, bigat yan. Pero kung tulong-tulong mabilis lang, madali lang. Yun natin yung sigang sa bayabas. Sabaw is life. Get Wilson nga pala kay Saldi, lagnat daw. Ayan, pare, Get Wilson pare. Na siguro, overpatig na rin. Pagaling ka muna dyan.
Hintayin namin ang iyong pagbabalik. Matagal ko rin din nakakain ng ganito. Yung sa bayabas. Naamoy ko lang kagabi eh. Nung sa farm mo, nung nandun kami. Sino na amoy mo? Si Bapangenyo ko. Amoy binigabasan pa. Saan pa rin yung bayabas doon sa inyo? Sa harapan. Sa harapan? Tabing bahay ko. Ayun eh, kain bayabas. Marami lang bunga, panilang tunog. Tikman yung bangus dun sa ano, pinuntahan natin. Hindi po. Sa Aurora. Inihaw, natikman nyo. Hindi na namin natingman. Sarap nung bangus dun. Fresh po yung Press doon niya. Saka mahaba. Mm. Maganda. Iniyaw natin ba? Inihaw nyo. Natingman ko yung ano, yung tambakol ba yun? Ayun, yung natikman ko rin yun. Yung malapad na isda. Yung tilapiyang dagat, hanap. Sarap nung bangus dun. Magkano pa yung kilo nun to? 195. Hindi yung bangus. Yung bangus. 195 ba? Bede ka mahal. 195. Hindi. Adwano pala yan. Adwano Mareta. Ay, dalawa, Wow, 195. 195 dalawa. Hindi, wala pa siyang daan. Pero kalaki. Tapos yung tambakol. Tambakol, tambakol, 200 plus lang yun. 200. Dito may bibili yun, nasa 300, 400 din. Iba talaga pag yung sariwa. Pag sariwa yan, malinam na yung Sarap ng lasa. Kahit yung tulingan dun, no? Nagluto na ba tayo ng ginata nun? Oh yeah. Ng bakol? tambakol, Hindi pa yan. hindi pa yan. Tulingan. Tulingan niya. Minsan mag-ano tayo? Laing. Pare, besa, marunong ka na. Sa atin, Masarap masarap magluto ng laing. Sa loob ng halos 6 na taon sa mundo ng vlogging, marami na akong napagdaanan. Maraming ups and downs. At mayroong mga taong hihilahin ka pababa. Kailangan nating maging maingat sa mga taong nakapaligid sa atin. Kung minsan, akala mo kaibigan mo. Akala mo kakampi at kaya kang ipagtanggol. Ang masakit, kabaligtaran pala lahat.